Huwag mong daanin sa parinig, pare. Sabihin mo ng direkta sa mukha ko. Totoo naman eh. Mula nang dumating ka dito, nagkaroon na ng mga patayan. Hindi ba't mamamatay tao yan? Kapag nandyan yan sa tabi ko, kinikilabutan talaga ako. May bali-balita daw dito na naglalagay daw kayo ng dugo ng tao sa dinugan nyo. Isang magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rory. 38 years old. May asawa at 3 anak. Nakatira po kami sa isang liblib na bayan sa Rizal. Ang isasalaysay ko po sa inyo ngayon ay nangyari sa kuya ko. Rio ang pangalan niya at panganay sa aming 2 magkapatid. Maaga pa lang ay naulila na kami sa parehong mga magulang. Kaya sa murang edad ay siya na ang nagtaguyod sa akin at tumayong magulang ko. Mabait si Kuya Rio. Masipag, responsable, madiskarte sa buhay. Magaling magluto at maraming alam na gawain. Gaya ng pagkakarpentero, pag-aayos ng tubo at pati mga switch ng ilaw o may kinalaman sa kuryente ay kaya rin niya. Sa madaling salita, jack of all trades ang kuya ko. Kaya naman hindi na iwasan na hangaan siya ng mga kababaihan sa bayan namin. Bukod sa mga katangiang yun ay gwapo rin kasi si kuya at matikas. Batak ang katawan sa gawain. 4 silang matatalik na magkakaibigan. Ang magkapatid na Leon at Mira. Kasama si Ana, ang nag-iisang anak na dalaga ni Mang Fred na pinakamayaman sa lugar namin. Tapos si Kuya Rio. Ang pagkakaibigan ng kuya ko at ni Mira ay nauwi sa mas malalim na pagtitinginan. Hanggang isang gabi, nagulat na lang siya sa kanyang nasaksihan. Nakita ni kuya na naging aswang si Mira. Meron itong pangil at nanlilisik ang mga mata na parang demonyo. Pagkatapos ay pinatay nito si Ana. Kinagat sa leeg at sinipsip ang dugo. Dapat ay patayin din ito si Mang Fred pero nanlaban si kuya at ipinagtanggol ito. Sa paglalaban ni kuya at Mira ay napatay niya si Mira matapos itong masaksak sa dibdib. Dahil sa pagtatanggol at pagligtas niya sa buhay ni Mang Fred, nakulong si Kuya Rico. Bilang depensa ay sinabi niya na kaya niya nagawa yun ay dahil aswang si Mira pero hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Sa halip ay pinagtawanan lang siya ng mga ito at pinagbintangan na nagkukunwaring may problema sa pag-iisip para makaiwas sa kaso. Mas lalong bumigat ang problema namin nang magulat kami. Isang araw at nagsalita si Mang Fred at tinuturo na si kuya rin ang pumatay kay Ana. Diniin ng mga ito ang kapatid ko hanggang sa nasentensyahan nga siya ng mahigit 20 taon na pagkakabilanggo. Sukbit ang bag sa balikat. Bumaba ng bus si kuya. Ang kwento niya sa akin ay sobrang kabaraw ang nararamdaman niya ng sandaling iyon. 20 taon, ganun katagal, hindi nakauwi ang kapatid ko. Inakala kong hindi na darating pa ang panahon na iyon. Wala pa akong kaalam-alam ng araw na iyon na uuwi pala siya. May nakakita lang na kapitbahay namin na bumaba si kuya sa bus kaya dumaan dito sa bahay at sinabi sa akin. Ang kwento sa akin ni Kuya Rio, habang naglalakad pa uwi ay pinagtitinginan daw siya ng mga tao. Pero hindi niya raw iyon pinansin dahil mas lamang ang pananabik nito na makita ang lugar kung saan kami parehong ipinanganak at lumaki. Ilang bahay na lang ang layo niya mula sa amin nang mapahinto raw siya at lumingon siya sa bahay ni Ana. Ang lugar na naging saksi sa krimen, 2 dekada na ang nakalipas. Kuya!
Doon napalingon sa akin si kuya at agad nang ngumiti. Napatakbo siya palapit sa akin at mahigpit kaming nagkayakap. Sa wakas nakauwi na rin. Kamusta ka na, ha? Welcome home, kuya! Ayos lang ako. Bakit hindi ka nagpasabi na makakalaya ka na? Sana sinundo kita at nakapaghandaman lang ako ng masarap na ulam. Parang nga surprise eh. Parang hindi totoo na nandito ka na, kuya. Totoo ba talaga? Hindi ka na babalik doon? Hindi na. Nabigyan ako ng parol. At hindi to pa naginip, Rory. Totoong malaya na ako. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Makakapagsimula ka pa ulit ng bagong buhay. Ha? Rio? Ikaw ba yan? Manang Lina. Ay nako. Ikaw nga. Ay Diyos ko. Salamat po at dinining niyo ang panalangin ko. Hallelujah. Nakalaya ka na, anak. Nagmamadaling lumapit si kuya kay Manang Lina na naging halos pangalawang ina na namin. 70 anyos na ito pero malakas pa at kaya pang magluto. Nung nasa Muntinlupa si kuya, si Manang Lina ang umalalay sa akin. Kahit kailan hindi nito hinusgahan si kuya at naniwala na inosente ito sa pagkamatay ni Ana. Kapag kinakapos ako sa pera ay nakakapag-extra ko sa karinderya niya na nasa tapat lang ng aming bahay. Pabata kayo ng pabata, Manang ah. Tignan nyo, lalo kayong sumisexy. Ano bang sexy? Heto nga at nagiging hukuluban na. Amoy lupa na ako. Nako, Manang, sino may sabi na amoy lupa kayo? Hindi naman eh. Amoy sibuyas lang. Nako, hanggang ngayon ba naman masyado ka pa rin maloko. Ano bang plano mo ngayon? Nakalaya ka na. Ano pa nga ba ho? Di maghahanap ng trabaho. Marunong ka pa bang magluto? Aba, opo. Doon po sa loob. Ako ang main cook. Kaya sanay ho ako sa maramihan at matagal na lutuan. Ay, mabuti naman kung ganon. Huwag ka nang maghanap ng trabaho, ha? At sa akin ka na lang pumasok. Ay, tamang-tama at kulang ako ng tagaluto. Talaga ho? Oo. Kaya huwag ka nang lumayo pa kung saan. Ang intindihin mo ay kung paano ka makakapagsimula ulit. Maraming salamat po, Manang. Mula pa nung mga bata kami ni Rory, hindi nyo na po kami pinabayaan. Napakabuti nyo. Kaibigan ko ang mga magulang niyo at nangako ako sa kanila na hindi ko kayo pababayaan. Isa pa, para ko na kayong mga anak ni Rory. Kaya huwag mo na isipin yun, ha? O siya, umakyat ka na sa inyo at magpahinga ka na. Bukas na tayo mag-usap tungkol sa trabaho mo. Salamat po. Nang umakyat si kuya sa bahay ay sinalubong siya ng asawa ko na malugod din sa kanyang pagdating. Naging abala tuloy ako sa paghahanda ng pagkain. Dahil sadyang masipag si kuya, hindi ito pumayag na hindi tumulong sa pagluluto. Hanggang ilang sandali pa ay may narinig akong pamilyar na boses ng babae mula sa labas. Tao po. Ate Rory. Tao po. Ay, sandali. Si Elaine. Sino yun? Yung apo ni Manang Lina. Agad akong sumilip sa bintana at nakita ko na may dala ito at ang kasama nitong 2 mangkok na may laman na magkaibang ulam. Taas lang kasi ng bahay namin kaya kitang-kita namin ang sinumang dumarating kapag sumilip kami sa bintana. Uy, Elaine! Ate, pinabibigay ni Lola itong mga ulam. Sige, sandali. Ipapakuha ko dyan. Kuya, pakikuha nga yung dala ni Elaine at baka masunog yung niluluto ko. Hindi ko kilala yun. Nakakaya naman.
Sige na, ikaw naman no. Para nga makilala mo na rin. Tutal, kay Manang Lina ka na magtatrabaho. Madalas mo siyang makakasama doon. Napilitang bumaba si kuya at ito ang humarap kay Elaine. Mula sa bintana ay pinanood at pinakinggan ko ang unang pagkakakilala ng dalawa. Ay, hello po. Pinabibigay ni Lola itong mga ulam. Paborito niya daw po ito, sabi niya. Nako, salamat ha. Pakisabi kay Manang, nag-abala pa siya. Wala po yun. Kayo po pala si Kuya Rio. Ako naman po si Elaine. Hi Elaine. Pasensya ka na kung hindi kita makakamayan ha. May hawak yung dalawang kamay ko eh. Natawa ko nang makita ko na kinapa ni Elaine ang mukha ni kuya kaya sinubukang iiwas nito ang mukha. Maganda si Elaine pero ninakaw ng isang aksidente ang paningin nito noong 15 anyos pa lang ito. Nako, sandali lang iya. Bakit mo hinawakan ang mukha ko? Para naman malaman ko ang itsura mo. Hindi kasi ako nakakakita eh. Huminto si Kuya Rio sa pag-iwas ng muka at hinayaan si Elaine na hawakan yon. Totoo nga ang sabi ni Lola. Palagi niya po kasi kayong nakakwento noon pa. Sabi niya, pogi daw po kayo. Totoo nga ang sinabi niya. Paano ka naman nakasiguro? Hinawakan mo lang naman ang mukha ko. Basta po, ramdam ko rin tsaka ang gwapo ng boses niyo eh. Lalaki. Salamat. Sige po, balik na po ako. Kain daw po kayo ng marami, sabi ni Lola. Nataranta pa si kuya dahil bigla na lang itong tumalikod at mabilis na naglakad na para bang nakikita nito ang dinaraanan. Tara na dito, kuya. Okay lang yun. Sanay na siya sa mga daan dito. Kabisado na niya yan. Sa unang gabi ni Kuya Rio sa bahay makalipas ang 20 taon, nanibago ito na para bang unang beses pa lang nitong matutulog doon sa bahay namin. Nang magising ako sa kalagitnaan ng gabi, naabutan ko siya na nasa sala at nakaupo sa bintana at nakasandal sa hamba niyon habang nakatanaw sa labas. Kuya, ba't kising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Mamahayata ako. Nakakatawa no? Sarili kong bahay pero parang estranghero sa akin. Nasanay lang ako na siksikan at matigas ang tinutulugan ko. Kuya, sanayan mo na ulit ang sarili mo. Bahay mo to, saka kwarto mo yun. Doon ka naman natutulog dati pa. Oo nga eh. Pero sa tagal ko nawala dito, parang bago bigla ang lahat. Ang dami nang nagbago. Mga tindahan. Yung ibang mga nakatira dito, wala na. Karamihan hindi ko nakilala. O kaya naman, mga nagsipagtanda na. Lalo na ako. Ang laki ng tinanda ng itsura ko sa loob. Huwag kang mag-alala, kuya. Pogi ka pa rin naman, saka kulang ka lang sa ayos. Alam mo ang kailangan mo? Makeover. Kumain ka ng kumain. Magpataba ka tapos mag-gym ka. May libreng gym dun sa barangay hall, oh. Tapos, bibili tayo ng mga bagong damit mo. Ano ka ba? Huwag na, sayang lang ang pera mo. Ano bang sayang dun? Sa'yo ko naman gagastusin. Saka, mula pa nung bata tayo, ikaw na ang nagtataguyod sa akin. Kahit nung nasa loob ka, yung mga pinagbebentahan mo ng crafts, sa akin mo pa binibigay. Ngayon may maayos na akong trabaho, ako naman. Nakakaya naman sa asawa mo. Hindi, ano ka ba? Naiintindihan niya. Kaya bukas pag uwi galing ng trabaho, pupunta tayo sa mall. Bibili tayo ng mga damit mo. Salamat ha. Walang anuman, kuya. Kaya enjoy mo lang na malaya ka na. Hindi pa huli sa'yo ang lahat. 40 ka lang, bata ka pa.
Siya nga pala. Yung Elaine, ilang taon na yun? 27 na yata yun. Ang ganda niya, no? Maraming manliligaw yan dito, pero hindi niya sinasagot. Wala daw siyang tiwala sa lalaki. Baka samantalahin siya dahil sa kapansanan niya. Masayahin talaga yon si Elaine. Mula nang nabulag siya, sa halip na magmukmok, palagi lang siyang positive. Laging nakangiti. Hindi mo makikitaan na pinanghinaan ng loob sa kabila ng kalagayan niya. Crush ka nga nun eh. Oh, crush? Paano mangyayari yun? Hindi niya nga alam ang itsura ko. Tsaka kanina lang kami nagkakilala, no? Kasi, palagi ka namin nakikwento ni Manang Lina sa kanya. Hinangaan ka niya sa mga kwento namin tungkol sa'yo. Hindi mo ba napansin? Ngiting-ngiti habang kausap ka kanina. Kinikilig yun. Baka naman kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo doon. Hindi binibida nga kita eh. Nasa loob ka pa lang, hinahanapan na kita ng mapapangasawa. Sus, para namang papatuloy sa isang ex ko na kagaya ko. Mas patanda pa ng di hamak sa kanya. Gusto ka nun. Maniwala ka. Basta, kapag nakapagsimula ka na kay Manang Lina, kausapin mo lagi. Mabait yun. Palagi pag nakatawa kaya lalong gumaganda eh. Ewan ko na lang kung hindi ka magkagusto sa kanya. Sus, bahala ka dyan. Matutulog na lang ako. Ay kuya, totoo nga. May crush yun sa'yo. Kinabukasan ay pumunta si Kuya kay Manang Lina para kausapin ito sa magiging trabaho ni Kuya. Kumusta naman ang unang gabi mo na malaya ka? Medyo naninibago pa ho. Ay, hayaan mo at masasanay ka rin. Siya nga pala. Tungkol sa trabaho mo dito, mga 5:00 ng umaga dapat ay nagsisimula na tayo magluto dahil 9:00 ng umaga ang bukas natin. Ano bang mga ulam na alam mong lutuin? Halos lahat po ng Filipino food. Basta po sabihin niyo lang po sa akin. Ay, mabuti kung gano'n anak. Hindi na ako mahihirapang magturo. Kung may gusto kang lutuin na bago, sabihin mo lang sa akin ha. Ay, siya nga pala. Yung paborito ng mga customers natin dito ay yung dinuguan ko. Ako na palang bahala doon pero ituturo ko pa rin sa'yo kung paano lutuin. Pati yung sekreto ko. Para kung sakaling nawala ako, hindi magbabago ang lasa ng tinda natin, ha? So si Manang naman kung ano sinasabi. Bukas ba pwede ka namang magsimula? Abaw po. Ngayon narito ka na. Baka naman pwede mo palaging kausapin at samahan itong apo ko. Dahil nga bulag, lagi lang nasa bahay yan. Nakakakilos naman siya sa loob. Naglilinis ng bahay at nakakapagugas ng pinggan. Kasi, kabisado niya sa loob. Ang gusto ko lang na kahit papano ay malibang siya. Sige po, wala pong problema. Palagi nga kita kinikwento dyan sa batang iyan. Kaya, kahit hindi pa kayo nagkakilala parang kilalang kilala ka na niya. Sabi nga po ni Rory, kakaya naman Manang. Ay, ano bang nakakahiya doon? Kabarilyo, dalaga pa yan si Elaine. Baka gusto mo ligawan. Naku Manang, sa ganda ng apo nyo, baka hindi ako pansinin yan. Pogi ka naman, anak. Manang talaga Manang, sino pa lang namimili sa palengke? Kadalasan si Leon. Pero naghahanap nga ako ng ibang pwedeng gumising ng 3:00 ng madaling araw para pumunta sa palengke. Palagi kasing tanghali gumising yun. Kaya madalas hindi sariwa o pangit yung gulay at mga karne na bibili. Natigilan si Kuya nang marinig ang pangalan ni Leon. Siya ang kapatid ni Mira. Ang dating girlfriend niya na hindi namin alam na aswang pala at napatay ni Kuya. Dati matalik silang magkaibigan pero dahil sa nangyari, nasira iyon. Hindi sigurado si Kuya Rio ng mga sandaling yun
kung alam ni Leon na nakalaya na siya. Oh, hindi pa ba kayo nagkausap? Hindi pa po eh. Hindi na rin po ako aasa na mag-uusap kami pagkatapos ng nangyari. Ay, ang pinagdarasal ko lang, sana magkapatawaran na kayong dalawa. Yung tungkol po sa pamamalengke, kahit ako na lang din po yung mamalengke. Magsasama na lang po ako na makakatulong para sa pagbubuhat. Sanay naman po akong magising na maaga dahil ako po yung cook doon sa loob. Ay, mabuti naman kung ganon. Salamat, Rio, ha? Ay, mamayang gabi, pag sarado natin, ibibigay ko sa iyo ang listahan at pera, ha? Sige po. Ang sabi ni Kuya Rio sa akin, nang magsimula siya sa trabaho kay Manang Lina ay parang nabuhay ang dugo niya. Kaya naman naging ganado siya sa pagluluto. Adobo, kaldereta, sinigang na baboy at kung ano-ano pa. Para daw siyang hindi nakakaramdam ng pagod habang nagtatrabaho. Lalo pa daw siyang ginanahan nang purihin ng mga customer ang luto ni Kuya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin makita ang dating kinang sa mata niya. Hindi na rin ito palangiti. Hindi kagaya dati na masayahin. Ngayon ay malungkot pa rin ang mga mata nito. Ano sabi mo? Masarap. Aba may bago akong cook. Naalala mo ba si Rio? Oo, nakalaya na nung isang araw. Ang sarap ng luto, no? Kung noong lumabas siya ay may takot si Kuya sa maaaring maging reaksyon ng mga tao sa bayan sa kanyang pagbabalik. Nabawasan daw yun nang sa bawat mga taong nakakakilala sa kanya doon ay malugod siyang binabati. Unti-unti daw naibsan ang takot na iyon at napanatag ang kanyang kalooban. Oh, Rio, sige na at magpahinga ka na. Maaga kang nagising kanina kaya matulog ka na. Huwag niyo na po akong alalahanin, Manang. Nalilibang pa ako dito sa kusina. Ay, ikaw talagang bata ka. Kahit noong pa man ay napakasipag mo na. Salamat po. Dati nagpapakapagod ka para maitaguyod mo ang kapatid mo. Ngayon, gawin mo ito lahat para sa iyo. Ha? Mag-ipon ka nang sa ganon balang araw ay makapagpatayo ka rin ng sarili mong kainan. Yun nga po ang plano ko eh. Ayusin ko po ang buhay ko. Hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataon na to. Ay, hindi pa huli ang lahat, anak. Ang panalangin ko ngayon, bago ako mawala ay maabutan ko na makapag-asawa ka para mabigyan mo ako ng apo. Hayaan mo, Manang. Iharap ko sa iyo ang pinakamagandang babae sa mundo kapag nahanap ko na siya. Ay sus, lalayo ka pa, inariyan ng apo ko si Elaine. Ang laki ho ng agwat ng edad namin eh. Tsaka tignan niyo naman ho ang itsura ko. Aba, kalabaw lang ang tumatanda. At saka, gwapo at matikas ka pa rin. Huwag mo nga maliitin ang sarili mo. Napahinto si Kuya Rio at Manang Lina sa pag-uusap nang biglang dumating si Leon. Natahimik ang lahat at nagtinginan sa kanilang dalawa. Hindi kaila sa mga tao roon ang nangyari ng gabing mamatay si Mira. Kilala silang apat dito sa bayan na matatalik na magkakaibigan. Iyon din ang unang beses na magkita si Kuya Rio at Leon matapos ang 20 taon. Oh, nakalaya ka na pala. Musta, Leon? Hindi nito sinagot si Kuya. Sa halip ay binalingan ni Leon si Manang Lina. Manang, narito naman pinabibili niyo. Salamat. Pakilagay na lang doon sa mesa. Kung wala ka nang gagawin ay lumakad ka na. Asikusuhin mo na yung isa pang binapagawa ko sa iyo, ha? Apo, alis na ho ako.
Umalis si Leon nang hindi na ulit sila nag-usap ni Kuya. Naging maayos ang trabaho ni Kuya Rio sa karinderya. Madali naman siyang naging komportable dahil halos mga kakilala na namin ang mga customer doon na kumakain. Mula sa kusina ay sumilip si Kuya nang marinig ang maraming boses mula sa labas. Nakapila na naman ang mga customer na bumibili ng dinuguan ni Manang. Oh, isa-isa lang. Marami itong dinuguan kaya mabibigyan kayong lahat. Pumila kayo. Iba talaga kapag si Lola ang nagluto ng dinuguan. Talagang pinipilahan. Oo nga eh. Kahit kami ng kapatid ko, lumaki sa dinuguan ni Manang Lina. Dati, isang beses sa isang linggo lang po magluto ng dinuguan si Lola. Ngayon, 3 hanggang 4 na beses na. Masyado kasing in-demand sa mga tao. Puro at sariwang dugo kasi ang gamit ni Lola. Tapos hindi lang basta laman ng baboy ang nilalagay niya. Sinasamahan niya ng laman loob. Kaya laging inaabangan. Kung nakakakita lang ako, tutulungan ko si Lola sa pagluluto. Eh, sabi naman ni Manang, ituturo niya sa akin yung recipe niya. Huwag ka mag-alala. Hindi ka man nakakakita. Nandito naman ako eh. Ako ang gawin mong mata mo. Talaga? Paano naman natin gagawin yun? Pwede ka magpaturo kay Manang kung paano lutuin yung dinuguan. Tapos kapag iluluto mo na, sabihin mo lang sa akin yung gagawin step by step. Ano kaya yun? Di parang ikaw din ang nagluto. Kamay at mata ko lang ang gamit. Pero ikaw naman ang nagturo ng steps. Hindi ka naman pwedeng maghiwa ng rekado dahil baka masugatan ka. Hindi ka rin pwedeng lumapit sa kalan dahil baka naman mapaso ka. Kung tuturuan mo akong magluto at maghiwa, sa tingin ko kaya ko naman. Basta may aalalay sa akin. Sige ba? Sinabi mo yan ha? Habang nagkakagulo sa labas, ay pumunta naman sa likod bahay si Elaine. Si Kuya Rio naman, nagdesisyon siya na magpahinga matapos ng mga putahe na kanyang niluto. Susunod sana siya sa likod nang may marinig siyang usapan ng 2 tindera nila tungkol sa kanya. Hindi ka ba natatakot na nandyan yan si Rio? Hindi ba't mamamatay tao yan? Diba yumaman yan noon na pinatay yung kapatid ni Leon? Ako, naku! Ewan ko na lang sa'yo. Kapag nandyan yan sa tabi ko, kinikilabutan talaga ako. Imbento lang naman niyang kwento na aswang daw si Mira. Ang sabi nila, ang totoo daw, may relasyon daw si Rio sa kayong Ana. Nakaibigan nila at anak ni Mang Fred. Nahuli daw ni Mira tapos para hindi maipagkalat ni Mira na manloloko si Rio, pinatay siya. Di ko nga alam kung nakain itong si Manang Lina at yun pang nakuwang tagaluto. Pero sayang no, gwapo pa rin kahit may edad na. Gwapo nga, mamamatay tao naman. Sa halip na itama ni Kuya ang narinig niya ay minabuti na lang niyang wag nang kumibo. Pero napatingin siya kay Elaine nang bigla itong magsalita. Hindi ba kayo nahihiya sa mga pinagsasabi niyo? Ate Elaine, nandyan ka pala? Oo, at rinig na rinig ko ang mga pinag-uusapan niyo. Anong karapatan niyong magsalita ng ganyan kay Rio? Akala niyo alam na alam yung nangyari noon. Mali-mali naman ang mga pinagsasabi niyo. Halatang nakikinig kayo sa mga chismis. Naroon ba kayo nung gabi na yon? Maaaring mali ang ginawa niya pero hindi sapat yun para husgahan niyo ang pagkatao niya. Akala niyo kung sino kayong malinis makapagsalita na parang walang karapatan ng mga gaya niya na magbagong buhay. Pasensya na te. Saka, bakit kayo nagchichismisan dito sa likod? Ang dami-daming customers doon at nag-iisa si Lola na nag-i-estima ng mga bumibili. Makakarating ito lahat kay Lola. Nataranta ang 2 tinderang pumasok sa loob.
Nagulat pa ang mga ito nang makita si Rio at mapagtanto na narinig ni Kuya ang mga pinagsasabi nila. Niya mo na lang sana sila, Elaine. Nariyan ka pala. Naku, pasensya ka na sa kanila. Hayaan mo, magsusumbong ako kay Lola mamaya. Hindi na, okay lang naman ako. Alas 3 ng madaling araw, naghahanda na si Kuya para umalis at pumuntang palengke. Habang nagkakape siya at nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa labas, napansin ni Kuya na nakatayo sa may gilid ng karinderya si Leon at nakatingin daw itong direkta sa kanya. Para daw hinintay lang ni Leon na makita siya ni Kuya, pagkatapos ay pumasok ito sa loob ng karinderya. Lalong nagtaka si Kuya dahil mula nang nagtrabaho siya roon ay sa kanya na rin ipinagkatiwala ni Manang Lina ang pamamalengke. Kaya wala siyang maisip na dahilan para pumunta roon si Leon. Ano kayang ginagawa nila yun sa karinderya? Sandali nga't mapuntaan, baka pinapasama sa akin ni Manang. Minadali ni Kuya ang pag-ubos nito sa kape saka nagmamadaling bumaba ng bahay. Palapit pa lang daw si Kuya sa karinderya nang matigilan siya sa paglalakad matapos lumabas si Leon na may dalang kaldero na kapareho ng kalderong pinaglalagyan nila ng dinuguan. Hindi na raw nakita si Kuya na dati nitong kaibigan at naglakad ito papasok sa kakahuyan. Ano kayo gagawin niya dun? Delikadong pumasok dun ah. Baka mamaya kung ano mabangis na kayo pa makasalubong niya. Hindi na raw sinundan ni Kuya si Leon. Pero nagtaka siya nang sumilip si Manang sa pinto at ito mismo ang nagsarado nun. Gising pa si Manang? Maraming tanong ang nabuo sa isip ni Kuya Rio matapos ang mga nakita niya. Bakit nakatingin si Leon sa kanya? Anong ginagawa nito sa karinderya ng madaling araw at ano ang kinuha nito roon? Higit sa lahat, bakit gising pa si Manang Lina ng alas 3 ng madaling araw? Hindi na pinansin pa ni Kuya ang mga bumabagabag sa kanya. Sa halip ay umalis na siya at naglakad papunta sa sakayan. Habang naglalakad, biglang nakaramdam si Kuya ng bigat. Pakiramdam raw niya ay may sumusunod sa kanya pero kapag lumilingon ay wala naman siyang kasamang naglalakad doon. Nang lumingon siya sa paligid, nakita ni Kuya ang isang anino ng babae na naglalakad sa kadiliman ng kakahuyan at nakasunod sa kanya. Nagkukubli ito sa likod ng malalaking puno. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa paligid ng maaaring gamiting armas. Hanggang sa nakakita ito ng mahaba at manipis na sanga ng puno. Kinuha daw yun ni Kuya at pinutol. Halos mapatalon siya nang biglang tumakbo palapit sa kanya ang babae. Aswang. Nanlaki ang mga mata ni Kuya nang matamaan ng liwanag mula sa ilaw ng poste ang mukha ng babae. Nanlilisik ang mga mata at may pangil na parang vampira. Habang mahahaba naman ang mga kuko nito sa kamay. Sinugod siya nito pero agad nakatakbo si Kuya. Hinabol siya ng aswang hanggang sa mahabutan siya nito at humarang sa kanyang daraanan. Kabado, nakaramdam ng takot si Kuya. Hindi dahil sa kampo ng dilim ang nasa harap niya ngayon, kung hindi dahil sa maaaring maling hakbang ang gawin niya na pwedeng maglagay na naman sa kanya sa kapahamakan. Hinigpitan ni Kuya ang hawak sa mahabang kahoy, nakiramdam at naghintay sa pagsugod nito. Hindi ko hahayaan na ipahamak niyo ulit ako. Bigla raw umatras si Kuya nang sumugod ang aswang at tinalon siya nito. Napahiga siya sa semento habang nagpapambuno sila. Hawak nito ang kamay niya
na may hawak na sanga ng kahoy habang pilit nitong inaabot ang liig ni Kuya para kagatin. Lumayo ka sa akin! Demonyo ka! Sinuntok ni Kuya sa tagiliran ng aswang at tinulak at pagkatapos ay madali siyang tumayo sabay saksak ng dugo sa sanga ng kahoy sa balikat ng aswang. Napalingon ng aswang nang marinig ang tunog ng parating na sasakyan. Nagmamadali itong tumakbo pabalik ng kakahuyan habang si Kuya ay nakasunod ng tingin sa direksyon kung saan ito pumunta. Nang mga sandaling iyon ay napagtanto ni Kuya na sa kabila ng mahabang taon ay dumami na ang mga gaya ni Mira. At walang kaalam-alam ang mga tao sa aming bayan. Excuse me po, makikiraan lang, mainit. Ano yan, Rio? Kare-kare po. Ay, mabuti naman at luto na. Marami nang naghihintay dyan. Ang sarap daw kasi ng luto mo. Ako, salamat po. Ay, nailabas na ba lahat ng ulam? Opo, kompleto na. O sige anak, magpahinga ka na ha. Kumain ka na dun sa loob, sabayan mo na si Elaine. Salamat po, Manang. Hoy! Kayong dalawang chismosa dyan. Mamaya na kayo magpapansin sa mga construction boy. Asikasuhin niyo yung mga customer. Wala na kayong binigay sa akin kundi sakit ng ulo. Malapit ko na kayong palayasin dito. Bumalik si Rio sa kusina at kumuha ng natirang ulam na tinabi niya. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng bahay ni Manang Lina. Elaine, halika na, kain na. Sabay na tayo. Nandyan na. Ayon kay Kuya Rio, habang tumatagal na nagtatrabaho siya sa karinderya ni Manang Lina, ay mas lalo silang nagiging malapit ni Elaine. Napatakbo si Kuya paakyat ng maulinigang pababa ito ng hagdan. Hawa ka sa akin ha, at baka mahulog ka. Salamat, Rio. 13 taon ang tanda ko sa'yo. Dapat kuya ang itawag mo sa akin. Ayoko nga. Ang bata ng boses mo parang magkaedad lang tayo. Tsaka ano naman kung mas matanda ka. Nasaan ba ang boyfriend mo? Wala nga akong boyfriend. Oh, akala ko marami ka manliligaw. Ayoko naman sa kanila eh. Hindi ko naman sila kilala. Pero may iba ako nagugustuhan. Talaga? Kung sino man yan, ipakilala mo ha. Para naman makilatis ko yung lalaki. Mabuti na yung sigurado tayo na hindi kanya sasaktan. Sa pagkakakilala ko kasi sa kanya at base sa kwento ng lola ko, mukhang hindi naman niya ako sasaktan. Hindi ko lang alam kung gusto niya rin ako. Sa ganda mo at sa bait mong yan, baliw na lang ang lalaking hindi magkakagusto sa'yo. Ibig sabihin, gusto mo rin ako. Ha? Bakit ako? Ikaw kasi yung tinutukoy ko. Tapos sabi mo kasi, baliw na lang ang lalaking hindi magkakagusto sa akin. Ngayon, alin ka sa dalawa? Baliw ka o yung may gusto sa akin? Ikaw naman oh. Huwag mo naman akong corner ng ganyan. Biro lang ito naman. Pero bakit? Ayaw mo ba sa akin? Hindi gusto. Ano lang, hindi ko na napaghandaan yung sinabi mo. Talaga? Gusto mo rin ako? Oo, parang kapatid. Gusto kita parang kapatid. Kapatid lang? Bakit naman kapatid lang? Pwede namang girlfriend. Elaine naman, mas matanda ako sa'yo. Pwede mo na nga akong tsuhin eh. Kuya, kalabaw lang ang tumatanda. Tsaka sabi ni Lola na matikas ka at gwapo ka pa rin. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pagtripan. Tsaka hindi mo naman ako kilala bukod doon sa ex-convict ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag pumatol ka sa isang gaya ko? Matanda na nga, ex-con pa. Uy, hindi kita pinagtitripan ha. Totoo yun. Ano kung ex-con ka?
Saka wala naman akong pakialam sa sasabihin nila. Hindi naman sila ang pakikisamahan ko. At saka, sinabi ko na kaya kay Lola at Ate Rory na ako mapapangasawa mo. Ikaw talaga napakakulit mo, no? Kung makapagsalita ka, parang nakita mo na ako. Nakita na nga kita, di ba? Nakalimutan mo na? Nung araw na dumating ka, hinawakan ko yung mukha mo. Tsaka palagi kang kinikwento sa akin ni Lola at Ate Rory. Kung anong ugali mo, mga gusto mo at ayaw mo sa lahat. Paborito at ayaw mong pagkain. Kaya, kilala na kita. Ay, ang kulit mo talaga. Sige na, sagutin mo na ako. Kumain ka na nga dyan. Rio, may gusto sana akong hilingin sa'yo eh. Ano yun? Pwede ba na ikaw ang magbigay sa akin ng first kiss ko? Ano? Okay ka lang ba? Mukhang nabigla ka sa sinabi ko ah. Sino hindi mabibigla? Loko ka talaga. Parang hindi ka ng lola mo eh. Baka sabihin sinasamantala kita. Naku, ipagtutulakan pa ako ni Lola sa'yo. Tumigil ka na nga. Maya-maya ay pumasok si Manang Lina. Agad itong napangiti nang makita si Kuya Rio at Elaine. Manang, kain ho. Ay, sige at busog pa ako. Anong kinukulit ba nitong apo ko? Medyo po. Lola, ayaw niya maniwala na pinagkasundo ko na yung sarili ko sa kanya na mapapangasawa niya. Ay, naku Rio. Pasensya ka na dito kay Elaine. Dahil palagi ka naming nakikwento sa kanya ni Rory noong nasa loob ka pa. Mukhang na-inlove sa itong dalaga ko. Palagi niya yan sinasabi sa amin na ikaw daw ang mapapakasawa niya. Kaya ayaw sagutin ng mga manliligaw. Akala ko nagbibiro lang si Elaine eh. Oh, sabi sa'yo eh. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Para kang isa sa mga bidang lalaki na napapakinggan ko sa mga nakakakilig na teleserye at pelikula. Pero ikaw, sa mga kwento ni Lola at Ate Rory. Kumbaga, sa madaling salita, na love at first sight ang puso ko sa'yo. Di ba Lola? Pagpasensyahan mo na itong apo ko at makulit talaga to. Ayaw pa niya akong sagutin, Lola. Ay, ligawan mo pa ng husto. Kaya mo nang magpakipot. Manang talaga oh. Kinukonsinti niyo pa si Elaine. Siya nga po pala. Nakita ko po kayo kaninang madaling araw na may inabot na kaldero kay Leon. Ano po ba yun? Nagluluto pala kayo sa madaling araw? Kitang-kita daw ni Kuya kung paano biglang nawala ang ngiti ni Manang Lina at naging mailap ang mga mata. Pagkatapos ay naging balisa ito. Special order yun sa akin. Dinuguan. Pinadeliver ko kay Leon. Sa gubat? May magka-camping kasi doon. Magsiswimming daw kasi sila sa Daranac Falls. Bakit hindi niyo pa sinabi sa akin? Sana ako na lang gumawa, imbis na nakakapagpahinga kayo. Konti lang naman yun. O siya, sige. At marami pang customer sa labas. Ay, Lola, nabalitaan niyo na ba? Tungkol saan naman? May nakitang patay kanina dun sa kabilang bayan. Sabi sa akin kanina ng tindera natin. Lalaki daw yung namatay, parang may malaking kagat sa leeg tapos busan dugo. Parang kinuha din daw ang laman loob. Anong oras na lang nakita yung bangkay? Ang sabi sa akin kanina umaga daw. Sabi pa ng pulis, mahigit 7 oras na daw nakita yung patay ng mga street sweepers Napaisip daw si Kuya, kasabay ng pagbalik sa isip nito ng aswang na sumalakay sa kanya ng gabing yun.
Ibig sabihin ay may pinatay muna ito bago siya sinundan nito. Hanggang sa sandaling iyon ay walang ibang sinabihan si kuya ng nangyari bukod sa akin. Ano yun, Lola? Ibig sabihin, totoo nga na may aswang? Matagal na akong naniniwala dyan. Kaya hindi ako nagduda noon kay Rio nang sabihin niya na aswang ang pumatay sa anak ni Fred. Kaya ikaw, Rio, mag-iingat ka sa paglabas mo sa madaling araw, ha? Kapag pupunta ka ng palengke. Opo, Manang. Huwag niyo na po akong alalahanin. Alam ko kung paano sila lalabanan. Linggo ng araw na yun, sarado ang karinderya kaya nasa bahay lang si kuya. Nagising siya ng umagang yun na tahimik at malalim ang iniisip. Kuya, okay ka lang? May problema ka ba? Kanina ka patahimik dyan. Napanaginipan ko si Ana, Rory. Nakita ko sa panaginip yung gabing nangyari ang krimen. Baka may gusto siyang sabihin sa'yo, kuya. Ayoko na sana magkaroon ng kahit anong kaugnayan sa kanya. Si Mang Fred pala, nakasalubong ko noong isang araw. Nakikiusap, baka pwede ka daw makausap. Bakit daw? Siguro kakausapin ka dahil sa nangyari. Katapos siya magsinungaling sa korte na hindi aswang si Mira at sinabi pa na pinatay ko si Ana. Ngayon gusto niya ako makausap? Kakausapin mo lang naman eh. Pero dahil doon sa nakitang bangkay, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung tungkol sa aswang. Naungkat tuloy ng mga matagal nang nakatira dito yung kaso mo. Parang medyo naniniwala na sila noon. Wala na akong pakialam kung maniwala sila. Nasira na ang buhay ko dahil hindi nila ako pinaniwalaan noon. Kuya, kung aswang si Mira, hindi kaya aswang din si Leon? Magkapatid sila eh. Wala ka bang napapansin na kakaiba sa kanya? Hindi kami masyado nag-uusap pero ilang araw na ang nakakalipas. Nakita ko siya na nakatayo sa may karinderya at nakatingin dito sa bahay. Tapos umalis. May kinuha kay Manang at pumunta sa gubat. Ano kayang meron sa gubat? Kaya mag-iingat kayong mag-asawa kapag umuwi galing trabaho, ha? Huwag na huwag kayong magpapagabi ng gusto. Oo, kuya. Maya-maya, napansin kong natahimik na naman si kuya habang nakatingin sa labas. Hanggang sa bigla siyang magpaalam. Sandali lang, Rory. Puntaan ko na si Mang Fred. Pagdating raw ni kuya sa loob ay naabutan nitong nakatingin sa picture ng namayapang anak si Mang Fred. Oh, Rio. Ay, anong ginagawa mo dito? May sasabihin daw ho kayo, sabi ni Rory. Ano ba yun? Ay. Oh, gusto ko lang sana humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, Rio. Napilitan lang akong magsinungaling noon dahil natakot akong mapahiya at tawanan ako ng mga tao. Walang gustong maniwala na aswang si Mira. Kaya niyo ako dinin sa pagkamatay ni Ana? Kung hindi dahil sa akin, patay ka na rin. Dahil sa pagliligtas ko sa buhay mo, pinatay ko si Mira at nakulong ako dahil sa'yo. Pero anong ginanti mo? Nagsinungaling ka. Sinira mo ang buhay ko. Sinabi mo sa mga pulis na hindi totoo ang sinabi ko na aswang si Mira. Kahit na naroon ka ng gabing yon at nakita mo ang lahat. Anong klaseng tao ka? Nasaan ang konsensya mo? Ang lahat ng galit at sama ng loob na kinimkim ni kuya sa mahabang panahon ay lumabas ng sandaling yun. Namalaya na lang daw niya ang sarili na umiiyak sa sobrang galit. Naging mabuti ako sa inyo. Naging mabuting kaibigan ako ng anak mo. Kinalang at nirespeto ko kayo na parang magulang ko pero anong ginawa niyo? Sinira niyo ni Mira ang buhay ko. Ang akala daw ni kuya ay kaya na niyang magpatawad ng mga sandaling yun. Pero hindi pa pala. Naubos na ang lahat ng ulam sa karinderya
May mga nakapila pa rin para sa dinuguan na malapit na ring maubos. Grabe, Lola. Naririnig ko yung mga usapan ng customers kanina. Sarap na sarap talaga sila sa dinuguan mo. Para daw may halong magic. Naniniwala ka dyan sa mga yan. Pero masaya ako at nagugustuhan nila ang dinuguan ko. Manang, ang totoo ho niyan may naririnig po kaming usapan sa paligid tungkol sa tinuguan natin. Anong sabi nila? May nagre-reklamo ba? Wala naman ho. Dahil nga doon sa nakitang bangkay ilang araw na ang nakakalipas. Ang sabi ng mga ibang chismosa dyan, may halo daw dugo ng tao itong dinuguan natin kaya sobrang sarap. Baka daw po, kayo yung aswang. Abay mga tinamaan ng kababuhan yung mga chismosa na yan. Kung hindi ba naman sila isa't kalahating hindi nag-iisip kung aswang ako hindi ko mailuluto ito dahil may bawang at asin ito. Takot ang aswang dyan kaya paano ko mailuluto ito? Ay, oo nga no. Nako Manang, wag na po kayo magpa-apekto dyan. Ay makang walang magawa sa buhay. Sana all talaga maraming time sa chismis. Dahil sa sinabi nito ay natawa si Kuya Rio at Elaine. Si Lola talaga, ang dami niyong natututunan sa akin. Pero wag na kayong magalit dyan. Tingnan niyo naman kahit na gano'n ang sinasabi ng iba, marami pa rin ang bumibili sa inyo. Naputol ang masayang kwentuhan nila nang biglang dumating si Leon. Manang, may nakita na naman bangkay doon sa isa pang bayan. May kagat sa leg tapos bukas na naman ang tiyan. Ubus ang dugo. Sabi nila aswang daw ulit ang may gawa. Abay talaga ba? Nako, Santissima, ano bang nangyayari dito sa atin? Dapat siguro ay mas magdasal pa tayo. Kung ano-ano ng elemento ang kumakalat dito. Hindi daw kumibo si Kuya at hindi pinansin ni Leon. Naniniwala talaga kayo na may aswang, Lola, no? Baka mamaya sinasabi lang nila na may aswang. Pero ang totoo, may kriminal na gumagala sa paligid natin. Sakto, may bagong laya ditong mamamatay tao. Leon, tama na yan. Huwag kang gumawa ng gulo. Po, nagkukwento lang naman ako, Manang Tsaka hindi ba kayo nagtataka? Mula nang may nakalayang kriminal dito sa atin, sunod-sunod na ang naging patayan. Binagsak ni Rio ang hawak na kaldero at hinarap si Leon. Huwag mong daanin sa parinig, pare. Sabihin mo ng direkta sa mukha ko. Bakit? Totoo naman Mula nang dumating ka dito, nagkaroon na ng mga patayan. Wala akong kinalaman sa mga nangyayari dito. Tahimik ako nagtatrabaho. Aminin mo na lang kasi, Rio. Hindi naman nabago yun. Sanay ka naman pumatay, di ba? Pinatay mo nga ang kapatid ko Pagkatapos kanyang mahalin, pinatay mo siya. Dahil aswang ang kapatid mo. Hindi aswang si Mira. Alam ko ang nakita ko ng gabing yon. Hanggang ngayon pinaninindigan mo pa rin yan? Sa halip na humingi ka ng tawad sa akin dahil sa ginawa mo. Sa halip na magsisi ka. Hindi ko kailanman pagsisisihan ang ginawa ko dahil pinigyan ko lang ng katarungan ang pagkamatay ni Ana at may buhay ako niligtas. Ikaw ang salot dito Mamamatay tao. Hindi tao ang pinatay ko. Aswang. Ikaw, Leon, di ba kapatid ka ni Mira? At madalas kitang nakikitang pumapasok sa gubat ng madaling araw? Baka aswang ka rin kagaya ng kapatid mo. Sira ulo ka! Nagsigawan ang lahat ng biglang suntukin ni Leon si Rio. Nang muling sumugod ito ay agad nakaiwas si Kuya. Ang kwento niya sa akin ay hindi siya gumanti ng suntok pero sa bawat sugod ni Leon ay iniiwasan niya ito kaya sumusubsub ito sa lupa. Dahil napapahiya ay lalo itong nagalit kay Kuya. Halika dito kung talaga matapang ka. Gumanti ka ng suntok. Halika dito! Pasensya ka na pare Pero hindi nasusukat ang tapang sa kamao. At hindi tayo magkatulad.
Susugod dapat ulit si Leon pero naawat na ito ng mga kapitbahay namin. Umalis ka dito, Leon. Bakit ako ang pinapalis nyo? Ay, sige na, umalis ka na. Rio, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Sumama ka kay Elaine sa loob ng bahay at lagyan mo ng yelo yung mukha mo para hindi mamaga. Hindi na, ayos lang ako kahit sa bahay na. Sige na, sumama ka na. Halika na, Rio. Hawak ni Elaine ang cold compress at maingat nitong kinapa ang mukha ni Kuya para alamin kung saan ito nasuntok ni Leon. Hinayaan lang daw ni Kuya si Elaine sa nais nito. Nilapat nito ang malamot na palad sa kanang pisngi niya. Dito ba yung sugat mo? Dito, sa kaliwang gilid ng labi. Ayun. Salamat. Ayos lang naman ako. Isang suntok lang yun, hindi pa malakas. Mas malala pa sa munti kapag may nagrarambol na magkabilang grupo. Nakikipag-away ka dun? Mas tamang sabihin na natuto akong lumaban para ipagtanggol ang sarili ko. Dahil kung hindi, sa dami ng halangang bituka doon, hindi na ako umabot ng buhay ng 2 taon. Kahit kailan talaga ay wala akong tiwala dun kay Kuya Leon. Nayayabangan ako sa kanya. Mabait naman yan nun eh. Nagbago pagkatapos mamatay ni Mira. Mahal mo pa ba si Mira? 20 taon na ang nakakalipas. Matagal ko nang kinalimutan yun. Totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo pinagsisisihan na pinatay mo siya? Oo. Pero kung may iba lang na paraan nun, hindi ko pipiliin na patayin siya. Minahal ko si Mira, pero buhay ang nakasalalay ng mga panahon na yon at hindi na taong nakikita ako sa kanya nun. Nang gabing yon, pumunta ako sa bahay nila Ana dahil ang sabi niya may importante daw siyang gustong sabihin sa akin. Pero pagdating ko doon, nakita ko na lang nakagat ni Mira ang leg niya. Pagkatapos ay butas na ang tiyan ni Ana. Doon ako sumigaw at nakuha ko ang atensyon ni Mira. Ibang Mira ang nakita ko ng gabing yon. Mukha siyang demonyo sa halip na mukha ng babaeng mahal ko. Alam ko na hindi na siya yon at espiritu na ng kadiliman ang nasa kalooban niya. Pagkatapos, inatake niya si Mang Fred na nasa sulok at nanginginig sa takot. Hindi na ako nag-isip. Dinampot ko ang baril ni Mang Fred na nasa sahig at nagpaputok ako ng 1 beses. Lumingon si Mira sa akin at galit na galit siyang sumugod. Bago pa siya makalapit, binaril ko na siya ng 2 beses at parehong tumama yun sa dibdib niya. Agad namatay si Mira. Pagkatapos, unti-unting bumalik sa dati ang mukha niya. Iyak ako ng iyak noon. Kinuha ko siya at niyakap ng mahigpit habang paulit-ulit akong humihingi ng tawad. Matapos nun, pinaalis na ako ni Mang Fred at pinauwi. Siya na daw ang bahala. Kaya nagulat ako kinabukasan nang damputin ako ng mga pulis at diniin ako ni Mang Fred. Walang gustong maniwala sa akin nang sabihin ko na aswang si Mira. Pakiramdam ko, pinagkaisaan ako ng buong mundo. Pero minahal ko siya ng buong puso ko. Kung hindi ko ginawa yon, baka hindi lang si Ana at si Mang Fred ang napatay niya. Baka marami na dito sa atin ang nabiktima niya. Lalo akong humanga sa'yo, Rio. Alam ko na hindi rin madali para sa'yo ang ginawa mo pero mas pinili mo pa rin isakripisyo ang sarili mong damdamin at gawin ang tama. Minsan nga iniisip ko kung tama ba na sinakripisyo ko yung 20 taon ng buhay ko na sa huli siya pala ang magdidiin sa akin. Takot na akong magmahal ulit, Elaine. Kung nasa loob ako, pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ulit. Alam ko na unfair para sa'yo pero hindi natutulog ang Diyos. Rio, nakikita niya ang mga ginawa mo. Ang kabutihan ng puso mo. Alam niya ang paghihirap mo. Balang araw, magiging mas maayos ang buhay mo. Makakabangon ka rin. Minsan nga gusto ko na lang siyang sumbatan eh. Gusto kong itanong sa kanya kung naging masamang tao ba ako. Buong buhay ko, kailangan ko na yung panahon at oras ko para buhayin at maging magulang ng kapatid ko. High school lang ang tinapos ko dahil mas inuna ko ang magtrabaho para masuportahan si Rory. Wala akong ginawa kundi ang mahalin
at pagsilbihan ng mga tao sa paligid ko. Pero bakit ganun? Bakit parang ang hirap maging masaya? Bakit pagdating sa akin ang hirap palagi ng buhay ko? Makakaraos ka rin, Rio. Magtiwala ka sa kanya. Alam ko mahirap magtiwala lalo na't parang puro palaging hindi maganda ang nangyayari. Pero sabi nga, sa gitna ng lungkot at pasakit, mas lalo tayong matututong magdasal, magpasalamat kahit na mahirap. Hindi ka naman nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Kasama mo ang Panginoon. Naglalakad siya kasabay mo. Tinutulungan kang tumayo kapag nadapa ka. Binubuhat ka kapag napapagod ka na. Sinasagip ka kapag sinabi mo nang hindi mo na kaya. Nakikita niya lahat ng paghihirap mo at balang araw, matatapos din to. At mas magandang magiging kapalit ng lahat ng sakripisyo mo. Tsaka, hindi ka naman nag-iisa. Nandiyan naman si Ate Rory, tsaka si Lola at ako. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Maraming salamat, Elaine. Napakaganda ng sinabi mo. Kasing ganda ko? Oo, kasing ganda mo. Pero mas maganda ka. Talaga? Oo. Natigilan daw si kuya ng marahang haplusin ni Elaine ang mukha niya at huminto ang kamay nito sa labi. Marahan yung hinaplos ni Elaine at nang dahan-dahan itong nilapit ang mukha sa kanya. Hindi tumanggi si kuya at hinayahan itong halikan siya sa labi. Alam ko na natatakot kang magmahal ulit dahil sa nangyari sa inyo ni Mira. Pero wala kang dapat katakutan. Rio, iba ako kay Mira. Tao ako. Normal at hindi kita sasaktan. Paningin lang ang wala sa akin pero kaya kitang mahalin ng buo. Malaki ang agwat ng edad natin at isa akong ex-convict. Wala akong pakialam. Ang kulit mo talaga. Halika nga dito. Napangiti na lang daw si kuya matapos ay niyakap ni Elaine at hinalikan ito sa labi. Nang mga sandaling yun ay sinuko na rin ito sa wakas ang puso para sa bagong pag-ibig. Isang bagay na inakala ni kuya na habang buhay na niyang tinalikuran. Dahil sarado ang karinderya kinabukasan, 9:00 na ng gabi pero gising pa si kuya at nagiinuman kasama kami ng asawa ko. Kasama naman ito si Elaine at nakaupo sa tabi ni kuya. Masayang masaya ko nang malaman ko na girlfriend na nito si Elaine. Ayaw ka pa dyan kay Elaine noon. Tapos ngayon, malalaman ko, kayo na. Hindi ko na pinakawalan, ate. Sabi ko sa'yo ako talaga magiging manugang mo. Wala nadaan ako sa ngiti. Hindi lang yun, ate. Hinalikan ko agad nung may pagkakataon ako. Hindi din naman siya umiwas. Ibig sabihin, gusto niya rin ako. Kayo talagang dalawa. Pero kuya, masaya ako para sa'yo. Deserve na deserve mong maging masaya. Salamat Buti na lang at binigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko na tanggapin si Elaine. Dahil kung hindi ako magiging ganito kasaya ulit. Oo nga kuya. Mula nang bumalik ka, ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan. Kaya Elaine, maraming salamat at kinulit mo ng kinulit si kuya. Akong bahala sa kuya mo. Simula ngayon, palagi na yan ngingiti. Sandali nga, maiwan na namin kayo para makapagsarilinan kayo dyan. Gabi na rin at may pasok pa kami. Sige, good night. Nang maiwan silang dalawa, niyakap ni kuya si Elaine ng mahigpit. Salamat, Elaine. Pakiramdam ko binuhay mo ko ulit. Para akong robot nang makalaya ako. Kala ko kahit nasa labas na ako, wala nang tatanggap sa akin. Nararamdaman ko na masaya ka nga. Sayang hindi ko nakikita na nakangiti ka. Hawakan mo ako sa mukha. Tapos isipin mo ang itsura ko kapag nakangiti ako.
Ang pogi? Ano ba daw ang sabi ng doktor? Hindi ka na ba daw makakakita? Itong mata ko, wala nang chance na makakita pa. Eye transplant. Pwede naman daw. May chance na makita ako kapag nagpa-transplant ako pero ang mahal eh. Kulang-kulang kalahating milyon. Wala naman kaming perang ganong kalaki. Si Lola na lang ang nagtatrabaho. Nag-iisang anak lang naman niya ang papa ko tapos nauna pang mawala kaysa sa kanya. Pag-iipunan ko yan. Sa susunod na sweldo, pupunta tayo sa doktor tapos magtatanong tayo ng lagay ng mata mo. Tatanong natin kung magkano magagastos sa eye transplant tapos pag-iipunan natin, okay? Talaga? Gagawin mo para sa akin yun? Oo naman. Gusto ko na makita mo ulit kung gaano kaganda ang mundo kahit na naglipa na ang aswang dito. Gusto ko makita mo ulit kung gaano kakaganda. Gusto ko ikaw ang una kong makita kapag naoperahan na ako. Mangyayari yun. I love you, mahal. I love you din, mahal. Mahal, gusto ko magpunta ng banyo. Halika, samahan na kita. Dahil hindi kabisado ni Elaine ang bahay, sinamahan ito ni Kuya sa loob saka inalalayan. Habang naghihintay ay nagligpit na si Kuya ng mga pinagamitan nilang baso at bote ng alak. Hanggang sa napahinto siya sa ginagawa nang mapansin si Leon sa labas. Dumungaw si Kuya at nakita niya si Leon na nakatayo ulit sa harap ng bahay at nakatingin sa kanya. Hindi umalis si Kuya at nakipagtitigan dito pagkatapos ay parang sadyang ipinakita kay Kuya na tumalikod ito at naglakad papasok sa gubat. Hanggang sa biglang may tunog ng asong umalulong ng malakas. Nakakatakot ang alulong na yun. Nakakakilabot. Nangalisag ang balahibo ni Kuya. Kahit kami na nakahiga pa lang ay napalabas ng kwarto. Nakakatakot naman yun, Kuya. Saan yun? Hindi ko rin alam pero kinilabutan din ako. Nasa paligid lang ang mga aswang. Ang mabuti pa, Kuya. Huwag mo nang palabasin si Elaine. Dito mo na lang siya patulugin. Delikado lumabas kahit na nandyan lang sa tapat ang bahay nila. Baka nag-aabang sila ng mabibiktima. Sige, tatawagin ko si Manang Lina agad. Kinuha ni Kuya ang cellphone para tawagan si Manang Lina pero nangilabot kaming dalawa sa sumunod na nangyari. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang nilalang na umakyat sa bubong ng bahay sa tapat namin. Isang aswang na lalaki at direkta itong nakatingin sa amin na parang nagbibigay ng babala. Magsarado ka ng mga bintana, bilis! Siguraduhin mong ilalak mo, ha? May aswang? Huwag kang maglala. Akong bahala sa'yo. Hindi ka mapapano. Bawang at asin. Sabi ni Laura na yun daw ang pangontra sa aswang. Maglagay kayo ng bawang at asin sa mga bintana at pinto. Habang nagluluto si Kuya Rio, ayon sa kanya, ay hindi nito maalis sa isip ang nasaksihan kaninang madaling araw. Nang muli na naman itong makita si Leon na kinuha ang binigay na kaldero ni Manang Lina bago ito pumasok sa loob ng gubat. Nararamdaman ni Kuya na may lihim ang dalawa at may nagtutulak sa kanyang alamin iyon. Manang, luto na po ang minudo. Ay sige at ilabas mo na dito at may mga nag-aabang na dyan. Sinunod ni Kuya ang utos ni Manang at nilabas ang huling ulam na niluto niya para sa araw na iyon. Pagkatapos ay nagligpit na ito ng pinagamitan sa kusina. Ilang sandali pa ay pumasok si Manang Lina at doon na nagdesisyon si Kuya na magtanong. Manang, pwede ko ba kayo makausap? Sige, ano yun? Bago ako lumabas sa madaling araw para mamalengke, palagi ko nakikita si Leon na pumupunta dito sa madaling araw at may kinukuha ang kaldero.
Sabi niyo nung una order lang yun. Pero bakit ho parang araw-araw? Ano ho ba ang laman nun? Ay, sabi ko nga sa'yo, may mga umu-order din ng dinuguan na taga doon sa bundok. Bakit mo na itanong? Wala naman ho. Pasensya na po kung medyo nagdududa ako ha. Wala lang ho akong tiwala kay Leon eh. Sinasabi niyo sa akin na naniniwala kayo sa nakita ko na aswang si Mira. Kung ganun, posible din ho na ganun din si Leon. Bago ho siya pumunta dito sa karinderya, palagi ko siyang nauuhuli na matagal na nakatayo dyan sa harap ng bahay at parang naghihintay eh. Kapag nakita ko na siya, saka siya aalis at papasok dito. Parang nananadya na hinahayaan niya na makita ko siya. Ay, ganun ba? Wala naman ako napansin na kakaiba sa kanya. Huwag ho kayo magtitiwala sa kanya dahil may umakit na aswang sa bubong niyo nung naroon sa bahay kagabi si Elaine. Alam ko. Naramdaman ko siya. Hindi ko alam kung anong pakay nila. Pakiramdam ko may kinalaman ng pagkamatay ni Mira dito. Malakas talaga ang kutob ko na may iba kay Leon. Kahit na gano'n na nangyari sa pagkakaibigan nyo, ilang taon na rin nagtatrabaho dito sa karinderya si Leon. Maayos naman siya makisama. Madalas nga lang ay nahuhuli ng punta sa palengke. Sige. Pero maraming salamat sa pag-aalala mo. Para na ho namin kayong pangalawang ina ni Rory. Ayoko may mangyaring masama sa inyo. Ngumiti lang si Manang Lina sa akin pagkatapos ay marahan akong tinapik sa pisngi. Maya-maya ay biglang nagkagulo sa labas kaya napalabas si Kuya. Nang sumilip ay nakita nitong nagtatakbuhan ng mga kabataan papasok sa kakahuyan malapit sa bahay nila Ana. Kasunod ang mga pulis. Mahal, ano nangyayari? Hindi ko nga rin alam eh. Pupuntahan sila sa kakawian. Sandali, alamin ko lang ha. Sama ako. Hindi na, dito ka lang kay Manang Lina. Pagdating doon ay naabutan ni Kuya ang nagkukumpulang mga tao. Nang lumapit ako ay nakita ko ang bangkay ng isang babae. May kagat ito sa liig at butas ang tiyan. Maging ang dibdib nito ay butas rin. Agad ding tumalikod si Kuya at naglakad pabalik. Napalingon si Kuya at nakitang palapit ang mga pulis sa kanya. Ikaw ba si Rio? Ako nga po. Ikaw yung nakulong na taga rito na nagsabi na may aswang daw dito. Ano pong kailangan nyo? Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Napalingon si Kuya dahil may mga kapitbahay na naroon sa paligid at nakikinig sa kanila. Sinagot nyo na rin po yung tanong nyo. Matagal ko na sinasabi sa inyo na may aswang dito sa bayan na to. Ang pinatay ko 20 taon na ang nakakalipas. Hindi na si Mira na girlfriend ko. Isa ng demonyo yun. Pero hindi kayo naniwala. Ngayon, tsak na marami na sila. Ano ngayon ang gagawin nyo? Alam mo ba kung saan ang kuta nitong mga sinasabi mong mga aswang? Kilala mo kung sino sila? Hindi ko alam. Pero minsan na akong sinalaki ng aswang at sa gubat sila palagi nang gagaling. Pero hindi ko alam kung saan doon eksakto. Kung ganon, maaari mo ba kaming tulungan maganap? Pasensya na ho. Dahil yung huling beses na nagmagandang loob ako, 20 taon na pagkakakulungan na pala ako. Kaya nyo na yan. Total trabaho nyo yan. Matapos yun ay iniwan na daw ni Kuya ang mga pulis at bumalik sa karinderya. Rory, alis na ako ha. Isarado mo agad yung pinto pagkalabas ko. Maglak ka. Sige Kuya, mag-iingat ka ha. Dala mo ba yung binigay ni Elaine? Oo, nandito. Alas 3 pasado na noon ng madaling araw at papunta na ako ng palengke. Sa bewang ay nakasabit ang military knife na ibinigay ni Elaine sa akin. Galing daw yun sa pumanaw nitong ama na dating sundalo at binigay kay Kuya para may armas ito panlaban sakaling salakayin ito ng aswang sa madaling araw pag lumalabas ito.
Nang makalabas si kuya ng bahay ay naglakad ito papunta sa sakayan. Medyo panatag naman daw si kuya. Dahil umiikot ang mga pulis at sundalo roon sa lugar nila at dala ang mahahabang baril. Dahil nga ilang bangkay na ang natatagpo ang patay, ay nagpapatrol ng mga pulis at sundalo roon sa lugar namin. Hanggang sa hindi nagtagal ay biglang napaatras si kuya nang may tumalon mula sa taas ng isang malaking puno at may humarang sa kanya na isang aswang. Lalaki ito at hindi niya namumukhaan. Matalas ang mga pangil at mahaba ang mga kuko. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na parang demonyo. Agad nilabas ni Kuya Rio ang dalang kutsilyo. Dahil sa nangyari noon ay nagkaroon na ng trauma si Kuya. Hanggat maaari ay ayaw niyang masangkot o muling makaengkwentro ng aswang at sa huli ay masaktan niya ito. Natakot si Kuya na kapag nangyari yon ay muli siyang makulong. Pero nang gabing yon ay kinailangan itong harapin ang takot at ang pinakakaiwasan para maipagtanggol ang sarili. Sino ka? Anong kailangan niyo sa akin? Napatakbo pa atras si kuya nang sumugod ang aswang. Nang tumalon ito sa kanya ay mabilis siyang nakaiwas. Muling tumakbong palapit sa kanya ito hanggang sa mapahiga siya sa semento. Muli siyang tinalunan nito at nasakal sa liig habang hawak ang kamay niyang may kutsilyo. Ang kwento sa akin ni kuya ng mga sandaling yun ay takot na takot siya. Hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa takot siyang may mangyaring masama sa kanya at maiwan kaming mga mahal niya sa buhay. Kaya sa sandaling sukol siya ng kalaban at walang magawa, dasal ang naging sandata niya. Higit ka na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tulungan mo po ako. Iligtas mo ako mula sa kamay ng kampo ng kadiliman. Huwag mong hayaan na magtagumpay sila ngayon. Dahil sa higpit ng pagkakasakal ng aswang sa liig niya, ay nakaramdam si kuya nang unti-unti nang nahihirapan siya sa paghinga. Nang kakagatin na siya sa liig nito ay tinuhod niya ang likod nito nang makabitaw ang isang kamay ng aswang sa kanya. Sinamantala niya iyon at sinaksak sa tagiliran ang aswang. Tinulak ni Kuya Rio ang aswang at saka naubo ng husto habang sumasagap ng hangin. Nang makabangon ay muli na naman siyang sinugod nito pero sa pagkakataong yun ay nakaiwas si kuya. Sabay saksak sa likod nito. Kasunod nun ay narinig niya ang pagdating ng pulis mobil. Tila nakita ng pulis mula sa malayo ang nangyayari. Dahil agad bumaba ang mga ito at sumenya sa kanya na dumapa. Sumunod siya pagkatapos ay nagpaputok ang mga pulis ng baril. Nakita ni kuya na tinamaan ang aswang ng ilang beses at kahit nahihirapan na dahil sa mga tama ay pinilit nitong makatakbo. Dahil doon ay hinabol ito ng mga pulis at sundalo. Sir, okay ka lang? Oo, salamat at dumating kayo agad. Dahil sa nangyari ay nagising ang mga kapitbahay mula sa maraming putok ng baril. Tapos ay nagsilabasa ng mga ito. Magsipasok ho kayo sa bahay nyo. Delikado po. May aswang na sumalakay ngayon lang. Dahil sa nangyari, kumalat sa buong bayan ang sinabi ng pulis at natakot ang lahat. Sa kabilang banda, napatunayan ni kuya na hindi siya gumagawa ng kwento at totoong may aswang. Ngunit dahil doon ay napunta ang atensyon ng lahat kay Leon dahil kapatid ito ni Mira. Nagkaroon ng usap-usapan na aswang din ito. Pati ang kaso ay naungkat na baka raw totoo na hindi rin siya ang pumatay kay Ana at maaring nagsasabi ng totoo si kuya. Gusto naming maging masaya sa mga nangyayari dahil kusang nalilinis ang pangalan ni kuya mula sa mga bintang sa kanya. Pero ano pa nga bang halaga nun kung 20 taon na ang nawala at nasayang sa buhay ni Kuya Rio? Samantala, sa bahay ni Manang Lina
Habang inaalalayan ni Kuya Rio si Elaine sa paghuhugas ng mga pinagamitan sa kusina, napag-usapan nila ang nangyari. Mahal, buti na lang dala mo yung binigay ko. Kaya nga salamat doon mahal ah. Pakiramdam ko ikaw nagprotekta sa akin dahil sa kutsilyo na yun. Natakot ako kanina nang malaman ko yung nangyari sa'yo. Buti na lang hindi ka napahamak. Iingatan ko palagi ang sarili ko para sa'yo. Kailan kaya matatapos to? Kapag naubos na ang mga aswang na yan, lalabas tayo at magde-date. Talaga? Saan mo ako dadalhin? Saan mo ba gusto? Ang gusto ko sana pumunta sa dagat. Gusto kong pakinggan yung mga alon. Kahit hindi ko sila nakikita, at least maramdaman ko yung buhangin sa paa ko. Hayaan mo mahal, gagawin natin yan. Nawala sa pag-uusap nila ang kanilang atensyon nang marinig na tila nagkakagulo sa labas. Nagmadaling lumabas si Kuya Rio at Elaine. Naroon ang mga pulis at kausap si Manang Lina. Nay, pasensya na ho kayo pero may nagsampa ng reklamo po sa inyo na food poison sa tinda niyong dinuguan. Nagsukat nagtae daw pagkatapos kainin ng tinda niyo kahapon. At ang sabi pa ng mga napagtanungan namin, may bali-balita daw dito na naglalagay daw kayo ng dugo ng tao sa dinuguan niyo. Totoo po ba yon? Abay, malinis ang tinda ko, sir. Ako mismo ang nagluluto ng dinuguan ko. Saka, chismis lang yun. Alam ko na may gumagalang aswang dito pero hindi ako naglalagay ng dugo ng tao sa tinda ko. Anong mga kalokohan ba yung pinagsasabi nyo? Ang tagal-tagal ko na nagtitinda dito pero kahit isa walang nagrereklamo. Ang mga suki ko mismo ang makakapagsabi sa inyo na malinis ang pagkain ko dito. Pasensya na ho kayo, Nay. Kami man ho ay kumakain din dito pero sa ngayon po ay ginagawa lang namin ang trabaho namin. Excuse me po sir. Ako yung cook dito at ako rin po mismo yung namamalengke. Malinis po yung baboy na binibili ko. Doon po mismo kami bumibili sa suki ni Manang ng ilang taon na. Ganun po ba? Pero pasensya na sir. Kailangan po muna namin ipatigil sa inyong pagbebenta sa ngayon habang nag-iimbestiga kami. I-inspeksyonin lang po namin yung tinda nyo pati yung mismong tindahan nyo. Ano ba naman yan? Sino ba kasing nagre-reklamo na yan? Lintik na yan. Manang, hayaan na po muna natin sila. Kailangan nilang gawin to. Wala ka dapat ikatakot, Lola. Alam natin lahat na malinis sa mga pagkain dito at wala tayong ginagawang masama. Dahil doon ay natigil ang pagtitinda. Nagsarado ang karinderya nang wala sa oras. Sa sobrang sama ng loob ni Manang Lina, ay tumaas ang presyon nito. Kaya minabuti ni Elaine at Kuya Rio na pagpahingahin ito. Habang binabantayan ng mga tindera niya, kami naman ay nag-uusap sa bahay. Kumusta na si Manang Lina? Ayun, nagpapahinga na. Medyo bumaba na ang pipi niya. Buti na lang may doktor tayong kapitbahay at madaling nasaklolohan si Lola. Ano daw ang plano mo sa karinderya? Ano pa? E di maghintay na magiging resulta ng investigasyon. Tapos may dumating kanina na nag-inspection sa loob ng karinderya. Mabuti na lang palagi ako naglilinis dun. Sa ngayon, pahinga muna ang lahat. Hindi ako makapaniwala doon sa chismis na may dugo daw ng tao yung dinuguan natin. Hindi na natin maiiwasan ang ganung usapan, lalo at laganap ang aswang sa paligid natin ngayon. Kahit papaano, mapapanatag ako ngayon na sarado muna ang karinderya. Hindi mo kailangan lumabas sa madaling araw para pumunta sa palengke. Siya nga pala, nabanggit kanina sa akin ng mga pulis na napatay daw yung aswang na sumalakay sa akin kanina. Hindi daw nila nakilala at mukhang hindi taga rito. Nakita daw mismo nila kung paano bumalik sa normal ang itsura nito nang mawalan ng buhay. Tingnan mo yan. Kailangan pang may madamay na iba bago sila maniwala sa'yo. Rio! Lumabas ka dyan! Ayop ka! Harapin mo ako! Nagkatinginan kami ni Kuya nang marinig ang boses ni Leon. Dumungaw kami sa bintana. Naroon siya sa labas. Galit na galit.
at alam namin ang dahilan ng biglang pagsugod nito. Bumaba ka dito! Rory, dito ka lang kay Elena. Teka, sandali lang, baka mapano ka. Hindi akong bahala. Dito ka lang. Bumaba si Kuya at hinarap si Leon. Agad nitong hinablot ang kwelyo ng suot na kamiseta ni Kuya. At nanlilisik ang mga matang tinitigan ni Leon ng kapatid ko. Ikaw may pasimuno ng usapan tungkol sa akin, oh. Ikaw! Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinungaling ka. Noon pa man sinungaling ka na. Mahilig ka mag-imbento ng kwento. Pagkatapos ng kapatid ko, ako naman ngayon ang pagbibintangan mong aswang. Kusang nabuhay ang nangyari noon dahil sa mga sunod-sunod na bangkay na natagpuan. Kaninang madaling araw nang salakayin ako ng aswang at muntik mapatay, nakita mismo ng mga pulis at sila mismo ang nakapatay. Naglabasan ng mga kapitbahay at sila mismo ang nag-ungkat ng pangyayari. Hindi ako. At hindi ako nang bibintang. Totoong aswang si Mira. Ang sabihin mo, ikaw ang nagpakalat ng chismis na aswang ako. Gumaganti ka dahil pinakulong kita. Leon, hindi ako gumagante. Alam ko ang nakita ko. Ngayon alam na rin ng mga pulis ang totoo na hindi ako gumagawa ng kwento noon o nasiraan ng bait. Natural na pagbintangan ka dahil magkapatid kayo ni Mira. Ngayon ikaw naman ang tatanungin ko. Mali nga ba sila? Tao ka ba talaga? O aswang? Hindi pa tayo tapos, ha? Ako ulit ang magbabalik sa'yo sa kulungan na yon dahil doon ka nababagay. Bitiwan mo nga ako. Tinulak ni Kuya Rio si Leon ng malakas sa dibdib. Nang makita niya na pinagtitinginan nito ng mga kapitbahay, ay saka ito tila napahiya at tumakbong palayo. Madaling araw, pasado 3:00 ng umaga. Kahit hindi naman pupunta ng palengke ay nagising si Kuya Rio. Nasanay na kasi ang katawan niyang gumising ng ganoon, kaya naman kahit hindi aalis ay bumabangon na ito. Nagulat na lang kami nang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa bahay ni Manang Lina. Boses ni Elaine yun, ha? Ano kayang nangyari? Rory, yung mga bata, bantayan niyo mabuti, ha? Pumuntahan ko sila. Tumakbong pababa ng bahay si Kuya at pinuntahan agad si Elaine. Ang kwento niya sa akin ay naabutan na lang daw niyang bukas ang pinto ng karinderya sa likod. Doon siya dumaan at pumasok sa loob. Narinig ni Kuya na nagkakagulo sa taas kaya agad daw siyang umakyat. Ganoon na lang daw ang takot na naramdaman ni Kuya nang pagbukas ng pinto ay naabutan niya ang 2 aswang na hawak ito at akma ng kakagatin si Elaine. Tulungan niyo ko. Elaine! Rio? Dinampot ni Kuya ang walis na nakita sa labas ng kwarto tapos ay sumugod ito at pinaghahampas ang mga aswang gamit ang hawakan niyon. Dahil doon ay tumalo ng mga ito at pumatong sa hamba ng bintana. Nagmamadaling bumangon si Elaine at itinago siya ni Kuya sa likod. Maya-maya ay nagdatingan ang mga pulis na rumoronda sa paligid. Narinig nilang pumasok ang mga ito at pumunta sa iba pang silid. May itak sa ilalim ng kama, Rio. Kunin mo yun at yun ang gamitin mo. Nagmadali nitong kunin ang itak. Nang sumugod ulit ang aswang ay matapang yun na nilabanan ni Rio. Suntok, sipa at walang awang tinaga ni Kuya ang mga aswang. Nang sumugod ang 2 aswang ay nakaatras si Kuya. Nataga niya ang isa pero nagawa siyang kagatin sa braso ng isa pa. Ano nangyari? Matapos saksakin sa dibdib ang isa, sinaksak din ni Kuya sa dibdib ang isa pa. Nang mamatay ang mga aswang ay saka napaupo si Kuya sa sahig. Rio? Rio, nasan ka? Ayos ka lang ba?
Andito lang ako sa tabi mo, mahal. Agad lumapit si Elaine at nahawakan nito ang sugat niya sa braso. Naku, may sugat ka. Nakagat ako ng isang aswang, pero mababaw lang naman. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Halika't, ipagamot natin yan agad. Maya-maya ay dumating ang mga pulis. Nakagat ako sa braso ng isang aswang, pero wala to. Sir, kailangan niyo ho pumunta sa kabilang kwarto. Kasunod nun ay biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isa sa tindera ng karinderya na doon din nanunuluyan. Ay! Manang Lina! Lola? Ano nangyari kay Lola? Wala na ho siya. Ano? Lola? 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 Halos nadadapa na si Elaine habang naglalakad at kinakapa ang daan papunta sa kwarto ni Manang Lina. Ganun na lang ang hilakbot na naramdaman ni Kuya nang makita ang kalunos-lunos na kinahinatnan ng matanda. Dilat ang mga mata ng pumanaw ito. Maraming kagat sa buong katawan. Halos ubos ang dugo at walang tinirang laman loob. Nang akmang lalapit si Elaine ay napigilan nito ni Kuya Rio. Lola? Gusto ko mahawakan ang lola ko. Lola? Rio si Lola. Baka buhay pa siya. Tingnan mo, bilis. Elaine, wala na siya. Wala na si Manang. Sa mga bisig ni Kuya bumuhos ang mga luha ni Elaine. Nang mga sandaling yun ay pinagpapasalamat ni Kuya na walang nakikita si Elaine dahil kung hindi, ay baka hindi nito kayanin kung sakaling nakita nito ang sinapit ng matanda mula sa aswang. Bukod kay Manang Lina, nasawi din ng isa pang tindera nila at pinatay din ang aswang ng gabing yun. Tulala si Elaine, hindi makausap habang nagluluksa. Doon sa bahay binurol si Manang Lina. Dumagsa ang mga nakiramay. Karamihan ay nagluksa sa pagkawala ng pinakamasarap magluto ng dinuguan sa kanilang bayan. Habang si Kuya Rio ay nagpupuyos ang kalooban sa galit pero pilit nitong nilalabanan yun dahil ngayon siya ang kailangan ni Elaine. Samantala, hindi na rin pinagtagal ang burol ni Manang Lina dahil si Elaine lang naman ang nag-iisang pamilya nito. Biyuda na ito at patay na rin ang nag-iisang anak nito na alam ni Elaine. Ang isa pang tindera sa karinderya ay pinauwi na muna nila. Maya-maya ay dumating ang mga pulis. Ma'am, nakikiramay ho ulit kami. Salamat po. Saka nga po pala, lumabas na po pala yung resulta ng investigasyon tungkol sa food poisoning. Negative po mula sa kahit anong contamination ng lahat ng pagkain na kinuhanan namin ng sample. Pumasa din po ang karinderya nyo pagdating sa sanitation. So, makakapagtinda na po kayo ulit. Salamat po ulit. Siguradong masaya si Lola kung narito siya. Pasensya na po kung nahuli ang balita namin. Wala pong anuman. Sige po, una na kami. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, nang magising ang tindera nila na nakaligtas sa pagsalakay ng aswang, nagulat na lang daw ito nang marinig ang sigaw ni Manang Lina at isa pa nilang tinderang kasamang natutulog ng matanda sa kwarto. Narinig pa raw nito ang nakakatakot na angil ng aswang kaya hindi kagad ito lumabas at naglock ng pinto at bintana. Sunod na pinasok ng mga ito ay ang kwarto nga ni Elaine. Nang lumabas ang tindera ay naroon na ang mga pulis, nakahandusay
sa kama si Manang Lina, habang ang isang tindera ay nasa sahig at gaya ng mga ibang biktima ay may kagat din ito sa liig at dinukot ang tiyan. Nang umalis ang mga pulis ay malungkot na napaupo na lang si Elaine sa sofa. Tahimik na lumuluha at tulala. Mahal, Paano na ako ngayon, Rio? Wala na nga ang mga magulang ko na wala pa si Lola. Anong gagawin ko? Paano ako mabubuhay ng ganito ko? Bulag at walang silbi. huwag mo sabihin yan, Elaine. Hindi ka nag-iisa. Hindi kita iiwan. Simula ngayon tayong dalawa magkasama. Ako ang bahala sa'yo. At hindi totoo na wala kang silbi. Dahil lang hindi ka nakakita. Marami kang kayang gawin. Natatakot ako. Paano kung pati ikaw, paslakin din ng aswang? Marami ng raid sa bilibid ang nalagpasan ko. Ilang aswang na rin ang nilabanan ko. Alam ko na marami pa akong misyon dito sa mundo, kaya hindi pa ako mawawala sa'yo. Dahil sabay tayong tatanda. Sasamahan kita. Magpapakasal tayo at bubuo ng pamilya. Huwag mo kong iiwan, Rio. Hindi mangyayari yon. Magtiwala ka sa akin. Masaya si Manang Lina, Elaine. Huwag ka na mag-alala sa kanya. Tahimik na siya. Mula nang mailibing si Manang Lina, tuluyan ng pumisan si Elaine kay Kuya Rio. Hindi pa nila maaaring ipalinis o ipaayos ang bahay dahil yun ay nagsisilbi pa rin na crime scene, kaya hindi pa yun maaaring tirahan ulit o tulugan. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla kaming nagising nang marinig namin ang malakas at makapanindig balahibong alulong ng aso. Ano yun? May aswang sa paligid. Rio, natatakot ako eh. Huwag ka matakot. Bumangon kami at yakap ni Kuya si Elaine nang lumabas sa silid. Naabutan kami ni Kuya ng asawa ko na nasa labas ng silid. Nandiyan na naman sila, Kuya. Tumawag kayo ng mga pulis. Hindi ba nag-iwan sila ng number na tatawagan? Oo, Kuya. Sandali. Habang nagmamadali ako sa pagtawag ng pulis, sumilip kami sa bintana. Nagkatinginan kaming magkapatid nang makita namin si Leon na naglalakad at pumasok sa bahay nila Ana. Rory, dito ka lang kay Elaine, ha? Susundan ko si Leon. Pasama ang kutob ko. Huwag na. Baka nga totoo na siya ang aswang at kung paano ka pa eh. Ayos lang ako. Pangako iingatan ko sa sarili ko. Ayoko nang may mamatay ulit. Sandali lang. Hinubad ni Elaine ang kwintas niya na may pendant na krus. Pagkatapos ay isinuot yun kay Kuya. Lumuluha na hinahawakan ni Elaine ang mukha nito. Ito, binigay sa akin to ng mga pulis nung gabing namatay si Lola. Sabi nila, hawak daw ito ng Lola nung namatay siya. Nabanggit sa akin ng tindera natin na may basbas daw itong krus na to. Isuot mo yan pagkatapos ay gusto ko nang bumalik ka dito ng ligtas. Hihintahin kita. Salamat, mahal. Pangako, iingatan ko ang sarili ko, ha? Rory, maglakay ng pinto. Oo, Kuya. Mag-iingat ka. Kinuha ni Kuya Rio ang binigay na kutsilyo ni Elaine pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Habang naglalakad siya papunta sa bahay nila Ana, ay napansin niya ang dalawang aswang na nakasunod sa kanya. Nagtataka siya dahil hindi makalapit ang mga ito. Hanggang sa makapasok si Kuya sa bakuran ng bahay. Nagmamadali raw si Kuya na tumakbo sa loob. Pagdating niya, sa ikalawang palapag ng bahay ay naaabutan niyang bukas na ang pinto ng kwarto ni Mang Fred. Leon! Sasakmali na lang daw ni Leon ang leeg ni Mang Fred pero napigilan yon ng pagdating ni Kuya.
Nang lumingon sa kanya ang dating kaibigan, halos hindi raw ito makilala ni Kuya. Mukha itong demonyo. May matalas at mahabang pangil at kuko sa kamay. Mukhang demonyo at pinukol siya ng galit at nanlilisik nitong mga mata. Matapos nitong umuhol ng nakakatakot, ay galit na galit itong sumugod kay Kuya. Mabilis na tumalon si Leon papunta kay Kuya at napahiga ang dalawa sa sahig. Sinasabi ko na nga ba't pamilya kayo ng demonyo? Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa kapatid ko. Siya lang ang nag-iisa kong pamilya pero pinatay mo siya. Pinatay niyo ni Ana. Pinapatay niyo ang mga inosenteng tao. Pagkain lang kayo sa paningin namin at wala nang iba. Naniwala ka talagang minahal ka ni Mira? Hindi. Kahit kailan na hindi ka minahal ng kapatid ko at hindi kita tinuring na kaibigan. Nang akma nitong itutusok ang isang kamay nito sa tiyan ni Kuya, biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril at tinamaan ito sa likod. Nakita na lang ni Kuya na may hawak na baril si Mang Fred at ito ang bumaril kay Leon. Sinamantala ko yun at agad tinulak palayo. Ngunit agad nakabawi si Leon at sinugod ako. Naitulak ako sa pader pero nasaksak ko siya sa dibdib. Nang muli ko siyang saksakin ay napigilan na nito ang kamay ni Kuya. Nagpambuno ang dalawa. Pilit na itinutulak ni Kuya ang talim ng kutsilyo pero nilalabanan nito iyon. Nang ayaw magpatalo ni Leon, tinuhod niya ito ng malakas at siya ng ilang beses. Mamatay ka na, 10 na mga kalahi mo at bumalik kayo sa impyernong pinanggalingan nyo. Hindi kayo habang panahon na maghahari sa bahay na to at hindi mananaig ang kasamaan kahit kailan. Isang malakas na sipa ang binigay ni Kuya kay Leon kaya't nakabitaw ito. Nang muli itong magtangkang sumugod, kwento ni Kuya sa akin na sinalubong daw nito si Leon at muling sinaksak sa dibdib. Sinundan pa raw yun ng isa pang saksak sa likod mula kay Mang Fred. Para sa nag-iisa at pinakamamahal kong anak. Nang maalala ni Kuya ang kwintas na pinasuot ni Elaine, ay hinubad nito iyon at idinikit sa dibdib ni Leon. Sa hindi malamang dahilan ay bigla raw sumigaw si Leon na parabang napapaso ito. Tuluyan ng nalagutan ng hininga si Leon. Bumagsak ang katawan nito sa sahig nang bitiwan nilang dalawa ni Mang Fred. Maya-maya ay dumating ang mga pulis. May mga pulis at sundalo na po ang sumugod sa mga taong naniniraan sa gubat. Si Leon ang leader ng grupo nila. Marami silang mga biktima na ginawa nilang aswang at kinuha sa iba't ibang panig ng bansa at dinala dito. Gusto nilang magparami at ikalat sa ibang mga liblib na probinsya ang mga gaya nila. Si Leon ang nagutos sa akin na idiin ka at ibintang sayo ang pagkamatay ni Ana para matakpan ang katotohanan tungkol sa pagkatao nila. Kaya ganun kanya idiniin sa korte noon. Nagkataon lang na konti pa lang sila noon kaya hindi pa laganap ang patayan dito sa atin. Dahilan para paniwalaan siya ng mga pulis at korte, maging ng mga tao. Mula nang makalaya ka, ay pinagplanuhan na ni Leon ang pagpatay niya sa'yo. Sinasadya niya na tumayo sa harap ng bahay niyo para maghinala ka at sundan mo siya. Kung yun ang ginawa mo at sinundan mo siya hanggang sa gubat, ay maraming aswang ang nag-aabang sa'yo. Pero salamat sa Diyos ay hindi mo naisip na gawin yun. Patawarin mo ako, Rio. Naipit lang ako sa sitwasyon. Natakot ako na baka pati ako ay saktan niya, kaya sumunod ako dahil hindi ako pwedeng mamatay. Kung hindi ay hindi ko mabibigyan ng hustisya ang ginawa nila sa anak ko. Kaya gusto akong patahimikin ni Leon, gaya ng ginawa niya kay Manang Lina. Alam ni Manang Lina na aswang si Leon? Oo, dalawa lang kaming nakakaalam.
Noong gabing pinatay si Ana, narito si Manang Lina noon. Nag-uusap kami dahil nagpaplano ako para sa kaarawan ni Ana. Gusto ko siya ang magluto. Nakita namin ang nangyari. Nakita namin kung paano naging aswang ang magkapatid at pinaslang ang anak ko. Papatahin dapat kami ni Leon pero nakiusap kami. Kapalit ng buhay namin, pumayag ako sa gusto niya na idiin ka sa kaso. Si Manang Lina naman ay ginawa niyang tagaluto ng dinuguan na puro dugo at laman ng tao na pagkain ng mga kasama nitong aswang na nakatira sa gubat. Kung ganun, yung laman ng kaldero na palagi ko nakikita na kinukuha ni Leon sa karinderya tuwing madaling araw. Oo, pero ang tinitinda ni Manang Lina sa karinderya ay totoong malinis. Si Leon mismong nagpakahalat sa chismis na yon. Nagalit siya kay Manang Lina dahil nang dumating ka ay agad kanyang pinalit dito. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, Rio. 20 taon ako nakulong dahil sa pagdidiin niyo sa akin sa kasalanan na hindi ko ginawa. Ginawa niyo ako siraulo at sinungaling sa harap ng mga pulis at ng korte. Paano niyo ibabalik ang lahat ng nawala sa akin, ha? Itatama ko ang mga mali ko. Alam ko hindi nagustuhan ni Ana ang mga ginawa ko kaya hayaan mo akong makabawi sa'yo. Sir, kung ganun ho ay sumama na kayo sa amin. Huminga ng malalim si kuya. Sabi niya sa akin na gumaan ang kanyang pakiramdam at tila may mabigat na batong nakadagan ang nawala sa dibdib nito. Matapos ang nangyari dahil sa pagtutulungan ng mga kinauukulan ay magkakaroon muli ng katahimikan doon sa bayan nila. Paglabas pa lang ni kuya sa gate ng bakuran nila Mang Fred ay natanaw ko na siya. Nasa kalye ang mga pulis at mga pulis mobil pati ang mga truck ng sundalo. Ang mga kapitbahay namin na lumabas mula sa kanila ay binabati si kuya habang naglalakad. Elaine, pabalik na si kuya! Nagmamadali si Elaine na lumabas ng kwarto. Inalalayan ko itong bumaba. Napangiti ako nang makita si kuyang huminto sa paglalakad at ngumiti nang makita si Elaine. Nasaan siya? Lakad ka ng diretsyo. Naghihintay si kuya sa'yo. Hindi mawala ang ngiti ko habang pinapanood ang babaeng nagbigay ng dahilan sa kapatid ko para muling ngumiti at maging masaya. Ang nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ni kuya. Ang buhay na halimbawa na minsan ang ikalawang pagkakataon ay mas maganda pa kaysa sa una. Marahan akong natawa nang bumangga si Elaine kay kuya at agad itong umalalay sa likod ng nobya. Ang galing, ha? Nahanap mo ako? Bumalik ka nga. Sabi ko naman sa'yo magtiwala ka lang. Nasaktan ka ba? May sugat ka ba? Wala, ayos lang ako. Pogi pa rin. Salamat sa Diyos. Tapos na ang lahat. Wala na si Leon. Nabigyan na natin ng katarungan ang pagkamatay ni Manang Lina. Salamat. Maraming salamat. Ilang buwan ang lumipas mula nang mamatay si Leon. Nang gabing iyon sa pagsugod ng mga pulis sa sundalo sa gubat, marami silang mga napatay na aswang. May ilan ding nasawi at nasugatan na hanay ng mga pulis at sundalo. Sa kasamaang palad ay may ilang nakatakas at patuloy pa ring tinutugis. Ang balita pa namin ay umalis ang mga ito sa bayan, ngayon naman ay nanumbalik na ang katahimikan sa paligid. Ang dating bayan na balot ng takot ay naging malaya na ulit. Ngunit palagi na rin kaming nag-iingat. Samantala, tuluyang nalinis ang pangalan ni Kuya Rio. Salamat kay Mang Fred at sa pag-amin nito ng katotohanan. Dahil sa mga nangyari ay napatunayan na rin sa wakas ni Kuya na aswang si Mira. Hindi naging madali at matagal ang naging proseso pero
nabura ang criminal record ni Kuya. Nakasuhan naman si Mang Fred at nakulong dahil sa pagsisinungaling nito noon at inutusan ng korte na magbayad kay Kuya ng milyon-milyong piso. Tinanggap yun ni Kuya at ginamit bilang pagsisimula ng buhay nito kasama si Elaine. Ang karinderya ni Manang Lina ay pinagpatuloy ni Kuya Rio at Elaine habang tuluyang nagsama ang mga ito at doon sa bahay ni Manang Lina na nirahan. Si Kuya pa rin ang main cook habang si Elaine ay tumutulong sa maliliit na gawain sa kusina. 3 taon na ang nakakalipas. Ngayon ang simpleng karinderya ay napalaki at napalago ni Kuya Rio at Elaine. Isa na ngayong restaurant ang dating karinderya. Meron pa rin dinuguan. Nakuha ni Elaine ang lasa at timpla ni Manang Lina kaya't bestseller pa rin iyon. Sa ngayon ay engaged na si Kuya at Elaine at malapit na rin ang araw ng kasal. Malapit na rin palang mabuo ang pera na iniipon ni Kuya para sa eye transplant ni Elaine. Lahat kami ay excited na muli siyang makakita at lalo pa at sinabi ng doktor na malaki ang tsansang manumbalik ang paningin nito gamit ang ganoong pamamaraan. Ang mga nangyari sa amin sa bayan ay hindi namin pinagsabi o pinagkaingay ang lahat. Nagkaisa ang mga residente na wag mag-post sa internet tungkol dito. Kahit ang mga pulis at sundalo ay tikom ang bibig sa media para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Maraming kababalaghan at katatakutan ang nangyari sa lugar namin. Marami rin ang nagbuwis ng buhay bago nakamtan ng katahimikan. Ngunit pinatunayan lang ng pangyayaring iyon na higit na mas makapangyarihan ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Hanggang dito na lamang at sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. Nagmamahal, Rory.